At kaugnay po ng no window hours policy, makakausap naman natin si MMDA Chairman Thomas Orbos. Magandang tanghali po sa iyo, Chairman Orbos. Si Connie Season po ito. Ay, magandang tanghali, Connie. Magandang tanghali sa ating tagapakinig. Unang-una, ito hong gagawin natin ngayon na dry run. Kamusta na po ang resulta nito pong ginagawa natin ngayong pagtingin po sa mga motorista ngayon, itong no window hours policy? Medyo in some areas po, maganda naman na bumilis, lalo na after Guadalupe. Pero aminin ko na rin po, in some areas medyo may konting may confusion pa. Kaya nga ho natin drinayran para makita ho natin kung saan natin iwawasto. Itatama yung mga ating pagkakamali. So may mga konting ano pa ho, medyo hindi pa malinaw sa ating mga motorista ang panukala na gagawin natin sa Lunes. Okay, siguro para ho mas maging malinaw para sa ating mga motorista. Ngayon, dry run pa lang. Pero ano ho yung mga dapat nating abangang dates para nang sa gayon ay talagang magkaroon na po ng awareness yung ating mga kababayan. Kailan ho ito talagang magsisimula at we heard until January to? Ma'am, October 17 po, magsisimula na talaga tayo ng ating no window scheme. No? Ito po ay from 7 a.m. to 7 p.m. Pareho rin po yung number coding except wala na ho yung window hours ng 10 to 3. Ito po ay hanggang January 31. So ito lang po ay isang tugon para sa alam nating bibigat ng trapiko ngayong Pasko. Pwede yung tumawid ng EDSA, pwede yung tumawid ng C5. So nagsimula ho ito, C5 and EDSA, pero nagkaroon ho ng hiningi po ng ating mga stores, particularly po sa Muntinlupa, na isama na po ang Alabang Zapote Road at saka po ang hiningi po naman ng ating mayor ng Pasay, isama na rin ho ang Rojas Boulevard. Ang mayor po ng ating siyudad ng Mandaluyong ay pinagdesisyonan na ho nila na yung buong Mandaluyong po ay ilagay under a no window scheme. Ito po ay pag-uusapan uli namin ng Metro Manila Council sa Lunes para makita ho natin kung ano pang kailangan na pagbabago para mapaganda ho talaga kahit papaano yung daloy ng trapiko. Kasi ang parati ho nating naririnig, miski dati pa, dun sa ating mga ilan na rin napatupad noong pamang mga scheme, ay may mga ibang lugar, parang dapat daw talagang lahat na lamang, talagang iisa na lamang, kumbaga ang nakapagpapatupad. Kung talagang hindi po pwede talaga. Kasi may mga ibang lugar, like kunyari ito sa EDSA lamang, sa C5 at iba pang lugar, ang mayroon itong no window policy. Pero sa ilan naman, okay lamang. Hindi ho ba niyo talaga balak na ito sa lahat-lahat na lamang talaga, katulad ho nung ipinapanukala nung iba po natin mga kababayan noong paman? Ito po ay pag-uusapan sa Metro Manila Council. Tingin ko baka dyan pupunta kasi nakikita ho ng ating mga... Ayoko lang pangunahan yung ating mga mayors, but definitely isa yung malaking konsiderasyon. Para iisa na lang, hindi ba? Para walang kalituhan lalo, hindi ba? Ano ho yung multa o parusa para ho sa mga lalabag sa bagong number scheme na ito, o no window scheme na ito, starting October 17? Ano po, first offense is 300 pesos, Then, yung second and, ano po yan, so up to the third offense, magkakaroon kayo ng, kukunin na yung lisensya nyo, at saka magkakapagpipilitan kayo mag-seminar. Ano po yan, So, it doesn't matter what kind of offense, basta kasama na ho yan dun sa mga general offenses. So, pagka nagkatatlong beses ka, then you will have to, your license will be taken at saka ho yung mag-seminar po kayo. Yun nga po, implementation-wise, magagawa ho ba talaga itong mga ito talaga? Ma'am, susubukan po natin. Wala naman ho talagang pwedeng gawin, kundi talagang bigyan natin ng pagkakataon nito. Susubukan ho namin. Pasensya na lang ho talaga. I think we really need to do this Christmas at talagang bibigat. The expected increase is about 20-25%. And yung dami ho na sasakyan at kadamihan pa ng bumibili na sasakyan, Pasko So, tingin ko, this is one measure that can help. Kasi sabi nga nila, sir, kung may kaya ka, kung ganito ho at medyo
talagang ipapatupad daw ito, ibibili na lang sila ng mga panibagong sasakyan na hindi tatapat doon sa, kumbaga, mga araw, no? Na, kumbaga, pa pwede nila talagang ilabas yung kanilang kotse. Paano ho naman yon? Ma'am, yung tungkol naman dyan, tingin ko naman siguro kung 3 buwan lang natin to ipapatupad, siguro naman mag-iisip sila na bumili ng kotse para lang tugunan yung problema na yan. So tingin ko hindi naman ang problema. And ang problema talaga yung kahit Mass transport. na normal na sitwasyon, bumibili talaga ng sasakyan ng mga Yun nga tao. po, Dahil oo. But all the more with tingnan this talaga- possibility, di ho ba? Yes, ma'am. Kasi talaga kulang din talaga. Yung mass transport naman talaga yung hinahabol natin eh. Darating na yan. Yan pinapangako ng ating gobyerno. Darating na yung mga tren na inaprubahan na at sinisimulan na bilisan at bilisan na ipatupad. Pero that will take a number of years. 2017 yung expansion ng MRT3, yung pong Line 2 extension will be sometime 2018, and then yung LRT7 na hanggang San Monte, it's about 2020. So malayo-layo pa itong ating pagpapasensyahan. Sir, baka may balita rin kayo doon sa pinapatupad ngayon syempre ng mga additional buses, parang point to point para dito sa dry run na rin, pagtulong, pagtingin na rin. Meron ho ba tayong balita ukol doon? Ma'am Connie, tama yung tanong niya kasi ngayong araw nag-launch sila ng I think additional 14 point-to-point buses. And then para rin mabanggit sa ating mga kababayan, yung po mga private companies are doing their own share para tugunan po yung problema ng Pasko. So in response to the No Window Scheme, may mga kumpanya na nagsabi that they will provide shuttle services to their employees. They will talk to the employees in more general and orderly manner, either shuttle services or organized carpooling services. Isa po dito sa mga kumpanyang ito, papasalamat po kami sa Globe, isa po yung Releasco. So meron pa nag-aantay ng official response nila, but positive po. So tingin ko naman ito, ang ibig sabihin lang nito, talagang kailangan natin pagtulungan itong problema na to. Kung meron ng problema na nakikita kayo sa illegal parking na isa rin nakakapagbigay ng problema, sabihan din niyo kami. Importante po yun. Alright, magpapasalamat na po kami sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Thank you very much, sir. Ma'am, salamat po, Ma'am Connie. Thank you. Yan naman po si MMDA Chairman Tomas Orbos.